Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Sulsulerang Biyenan. Sara! Sara! Nasaan ka ba? Bakit po, Nay? Bakit mo hinahayaang lumabas ng bahay si Jacob? Sabi ko sa'yo, di ba? Huwag mong hahayaang lumabas ng walang kasama o bantay. Tingnan mo! Hayon, nangaaway na naman ng mga kalaro. Kabata-bata niyang anak mo basta gulero na. Manang-mana sa ugali niyong mag-asawa. Nay, normal naman po sa mga bata nag-aaway-away. Oo, normal sa bata. Paglaki ng anak mo, anong gagawin niya? Makikipagbugbugan na kasi nasanay nang gawin yon. Kinukonsinti mo kasi. Imbis na disiplinahin mo ang anak mo, kinukonsinti mo pa. Manang-mana talaga sa'yo ang anak mo. Habang nag-uusap ang dalawa, umuwing umiiyak ang anak ni Zara at Trey na si Jacob. Nagsusumbong ito dahil inaway daw ng mga kalaro. Nanggalaiti naman si Annabel sa kanyang apo. Oh, di ba? Ang kapal talaga ng mukha ng anak mo, Zara. Siya na ang nanakit, siya pa ang may ganang magsumbong. Dahil sa ingay ni Annabel, nagising na ang anak niyang si Ray at nilabas na sila para sumingit sa usapan. Ano ba yan, Nay? Dinig na dinig ko yung malakas na boses niyo sa kwarto. Bakit man tas-tas na naman ang boses niyo? Ay nako, itanong mo dyan sa asawa mong magaling. Napakahusay magdisiplina ng anak. Dapat tumulad kayo sa Kuya Richard nyo at dun sa asawa niya. Tingnan nyo mga anak nila. Pagkababait, magagaling kasing magdisiplina ang mag-asawang yon. Kahit 3 ng anak nila, napapalaking mabuting bata pa rin ng mga anak. Kayo, isa na nga lang ang anak nyo hindi nyo pa mapalaki na maayos. Nay, palagi na lang kayo nagkukumpara sa amin ni Kuya Magkaiba kami ng pagpapalaki sa mga anak namin. Saka, hindi nyo naman tinitingnan ng mga maling nagagawa nila Nagiging bulag kayo dun sa kanila kasi paborito mong anak si Kuya at paborito mong manugang si Ate Hasmin. Kaya kahit anong ayos namin, kahit magpakabuti kami ng husto, hindi mo yung makikita. Kasi mas mabuting anak sa inyo si Kuya. Siya naman talagang tunay Ikaw kasi, manang-mana ka sa katigasan ng ulo ng tatay mo. Ay nako, ang hirap sa inyo kapag napagsasabihan kayo, nangangatwiran pa. Baluktot na'y ipinaglalaban pa. O sige, bahala na kayo dyan. Kung ayaw niyong pagsabihan, di wag. Umalis na si Annabel pero habang papalayo ay bubulong-bulong pa rin ito. Ay, kainis talagang ugali ni nanay. Parang hindi ako anak Kung ituring ako parang kasalanan kong ipinanganak ako sa mundo. Kaya lang naman niya naging paborito yan si Kuya kasi magaling mangutot manuhol Magkaugali nga silang dalawa. Siya naman, mahilig manulsol. Hayaan mo na, Han. Huwag na natin silang patulan. Mas nakakaunawa tayo kaya tayo na lang ang mag-adjust. Puro na lang tayong nag-a-adjust sa kanila Nakakasawa na rin. Kung kaya kong ilayo kayo dito sa lugar na to, ginawa ko na Kaya lang kilala ko ugali ni nanay Kapag umalis ako, sa malamang, ibibigay niya kay Kuya yung lahat ng parte ko sa pundar nila ni tatay. Kung buhay pa si tatay, hindi yung papayag na maging ganito ang trato sa atin. Pati ba naman mga bata pinapatulan? May masabi lang. Tatanda na wala pang pinagkatandaan. Mahinahon at hindi pala patol na tao si Ray. Iniisip din niya na magulang niya ang madalas nilang kaaway kaya mas pinipili niya ang manahimik na lang. Pero nauubusan na rin siya ng pasensya. Dahil pati ang anak nila ay pinagdidiskitahan na rin ng kanyang ina. Kinuha niya ang anak at inalo ito para tumahan sa pag-iyak. Nilibang na lang niya ng pagkain ng bata para tumigil na sa kakaiyak. O anak, wag ka na kasi makikipaglaro sa labas Dito ka na lang sa loob ng bahay. Kapag walang pasok si Papa, tayo na lang ang maglalaro, okay? Para maiwasan si Annabel kapag nasa trabaho si Ray, nasa loob na lang lagi ng bahay ang mag-ina. Dahil walang makalaro si Jacob, natuto itong maglaro na mag-isa. Hinayaan na lang ni Hasmin magkalat ng laruan si Jacob para lang hindi na ito lumabas ng bahay. Ilang araw nang gano'n ang kanilang sitwasyon.
Nasanay na rin si Zara na nagsasalitang mag-isa ang anak dahil kinakausap nito ang kanyang mga laruan. Pero isang beses habang nanonood siya ng TV, narinig niyang nagsasalita ang anak. Parang may kinakausap ito. Nang hagilapin niya ito ng tingin, nakita niyang nakatayo sa may bintana ang anak. Nakalusot ang kamay niya at parang may inaabot sa labas. Jacob, sinong kausap mo dyan? Nilapitan niya ang anak para tingnan kung sino ang kinakausap nito, pero wala naman siyang nakita. Hindi yun ang unang beses na nangyari yun sa bata. Si Ray naman ang nakapansin dito. Sa isang sulok ng bahay nila, nakaupo lang doon si Jacob at parang may kinakausap. Anak, sino kalaro mo dyan? Hinagilap ng tingin ni Ray kung sino ang nakikipaglaro sa kanyang anak, pero wala naman siyang nakita. Oh, wala ka namang kalaro pero may kinakausap ka. Anak, wag ganon Wala ka nang kasama. Oh, halika, dito tayo. Maglaro na lang tayo dito sa sala. Napansin ko na rin yan si Jacob, Han. Ganyan din siya nung mga nakaraang araw Ito na nga ba sinasabi ko Sa kakaiwas natin kay nanay, nagkakaganito tuloy yung anak natin. Hayaan mo nang makipaglaro si Jacob sa mga bata sa labas. Mahirap na ganyan siya Baka makasanayan niya yan. Mamaya akala niya tama na yung ginagawa niya. Minsan naman iniisip ko na baka may nakikita siyang hindi natin nakikita. Ay nako Han, wag mo nang i-stress ang sarili mo sa ganyan. Baka mamaya dalawa na kayo ni Jacob ang nagsasalita mag-isa. Pabayaan niyo na si nanay. Ako nang bahala sa kanya kapag sinugod na naman tayo. Kagaya ng bilin ni Ray, hinayaan na nga lumabas ni Zara ang anak para makipaglaro sa mga kapitbahay nilang bata. Pero hindi pa nagtatagal na nasa labas si Jacob, naririnig na niya ang ingay ng biyenang si Annabel. Galit na naman ito at naririnig pa niyang pinagsasabihan ng kanyang anak. Dali-daling lumabas ng bahay si Zara para tingnan ang nangyayari. Ngayon ka lang lumabas. Kanina pa kami nag-iingay dito Ano ba yung bahay nyo? Nakabaon sa ilalim ng lupa? Bakit po, Nay? Ano po ba nangyayari? Etong anak mo, nanakit na naman. Kaya pala panay ang iyak ni Denden kasi kinurot ng anak mo yung kulang sa disiplina. Tignan mo, namumula ng balat ni Denden dahil sa mga kurot ni Jacob. Tiningnan din ni Zara ang tinutukoy na kurot ng kanyang biyenan. May mapupulangang marka sa balat ng pamangkin niya. Pero hindi siya naniniwalang gawayo ni Jacob, kaya nangatwiran siya. At sino naman palang gagawa nito kung hindi si Jacob lang? Alangan naman ako. Pinagbibintangan mo ba ako? Hoy, Zara! Ang tagal ko nang inaalagaan ng mga anak ng Kuya Richard nyo. Hindi sila nakakaroon kahit na anong pasa. Ingat na ingat ako sa mga yan. Tapos sasaktan lang ng anak nyong kulang sa aruga. Habang nagbubunga nga si Annabel, naabutan sila ng anak na si Richard sa ganoong sitwasyon. Sumabat na ang lalaki sa usapan nila. Oh, bakit Nay? Ano na naman ba yung ginawa ni Zara? Bakit pinagsasabihan mo na naman? Aba, sino ba naman ang matutuwa sa ginawa ng magaling niyang anak? Pupunta-punta dito sa bahay ang anak niyang uhugin para makipaglaro sa mga anak mo. Tapos mananakit pa. Buti nga pinapapasok ko pa at hinahayaang makipaglaro dito kasi mukhang kawawa doon sa bahay nila Tapos anong gagawin? Tingnan mo si Jacob kay Denden. Puro kurot ang bata. Tingnan mo ang kuko ni Jacob. Pagkahahaba. Hindi mo man lang magawang putulan ng kuko, Zara. Ano ba kayo? Lahing aswang? Mahaba ang kuko? Tiningnan ni Richard ang braso ng kanyang anak at nakita rin ito ang bakas ng kuko na lumatay sa balat nito. Talagang kurot ito ni Jacob? Kitang-kita ng dalawang mata ko. Buti nabutan ko pa, kung hindi, babatukan pa sana ni Jacob si Denden. Mas bata sa kanya ng 2 taon ng anak mo Pinapatulan? Ano ba naman yan, Zara? Wala ka namang ginagawa sa inyo pero hindi mo maturuan ng maayos ang anak mo. Nananakit na Paano na lang sa ibang bata gawin yan? Di palagi kayong pinapatawag sa barangay. Saka turuan mong kumilala si Jacob. Pinsan niya itong anak ko tapos mananakit siya. Kuya, kilala ko naman ang anak ko Hindi siya nananakit. Hindi niya yung magagawa.
Sino naman ang gagawa? Wala naman yatang ibang kalaro si Denden. Wala, Richard. Dalawa lang silang naglalaro. Si Nene kasi nasa school. Oh, kita mo na. Uwi mo na nga yung anak mo. Mamaya pagdating na rin kakausapin ko siya. Kung hindi kasi nakikinig sa inyo ang bata, wala namang masama na paluin para magtanda. Lumalaki matigas ang ulo ng anak niyo eh. Hindi na sumagot si Zara dahil pinagtulungan na naman siya na mag-ina. Sinulsulan na naman ng biyena niya ang kanyang bayaw. Alam niyang hindi magagawa ni Jacob ang manakit dahil kilala niya ang kanyang anak. Pero wala siyang may katwiran dahil wala siya sa sitwasyon at ang biyenan pa niyang sinungaling ang naroon. Hindi na lang siya kumibo. Kinuha na lang niya si Jacob at inuwi ng bahay. Pagdating sa loob ng bahay, tinanong niya ang kanyang anak kung talaga bang kinurot niya ang pinsan. Kaagad na tumanggi ang bata. Sinabi nitong hindi siya ang nangurot kung hindi ang kaibigan niya. Itinuturo pa ni Jacob ang sinasabing kaibigan. Pero nang tingnan ni Zara ang kusina nila kung saan doon nakaturo ang daliri ng anak, wala naman siyang nakitang naroon. Pinagsabihan niya ang anak na masama ang magsinungaling. Pero umiyak na lang si Jacob habang sinasabi nitong hindi talaga siya ang nanakit kay Denden, kung hindi ang kaibigan niya na palagi niyang kalaro. Lalong sumakit ang ulo ni Zara sa mga sinasabi ng anak. Nang makauwi na si Ray, ikinuwento niya sa asawa ang mga nangyari. Pati ba naman away bata malaking issue sa kanila? Sa malamang nanakit si Jacob dahil baka nasaktan din siya. Ang mga bata naman kasi gumaganti talaga kapag nasasaktan eh. Para naman silang hindi nagdaan sa pagkabata. Kaya mo, pupuntahan ko at kakausapin si kuya. Habang nag-uusap ang mag-asawa, nabigla kasi dahil dire-diretsyong pumasok sa bahay nila ang kapatid na si Richard. Tol, usap nga tayo sandali. Oo kuya, dapat talaga tayo mag-usap. Halika, maupo ka muna dito. Pagkaupo ni Richard, nagsimula na itong pagsabihan si Ray. Alam mo na sigurong nangyari kanina. Balagay ko naikwento na sa iyo ng asawa mo. Oo kuya, ang sa akin lang huwag na nating sausawan ng away ng mga bata. Away nila yun eh. Paglaki naman nila, limot na nila yun. Di ba nga nung mga bata pa tayo naghahabulan pa tayo kasi walang nagpapatalo sa atin. Panay tayo palo nun. Nakakatulog tayo sa palo dahil sa pagdidisiplina ni tatay sa atin. Ray, noon yon. Iba na panahon ngayon. Paano gagawin natin ngayon? Nilalagnat si Denden. Ano ba yung kuko ng anak mo? May rabies? Ano? Nilalagnat? Baka naman nagkataon lang kuya. Imposible namang lagnatin dahil lang sa kurot. Dumating na naman ang ina nila at sumabat sa usapan. Hindi naman nga nakakalagnat ng kurot, Ray. Pero ang trauma ng bata, baka natakot si Denden dahil sa pananakit ng anak mo. Hindi lang naman itong unang beses na nanakit si Jacob Sa katunayan nga pati mga bata dito sa compound natin sinasaktan ng anak nyo. Kaya wala nang nakikipaglaro dyan Dapat siguro ilayo mo muna ang mag-ina mo dito. At saan ko naman sila dadalhin, Nay? Doon muna sa magulang ni Zara. Basta, ilayo mo muna dito para iwas gulo. Galit na galit si Annabel. Palakad-lakad pa ito habang naninermon. Maya-maya ay bigla siyang natigilan dahil parang may natapakan pero nang tingnan niya ay wala naman. Ano ba naman tong bahay nyo? Pinamamahayan ba ito ng multo? Kung ano-ano na lang ang nagkalat sa sahig? Mga laruan kasi yan ni Jacob. Alam ko, pero dahil laruan, hindi naliligpitin. Wala ka nang ginagawa dito sa bahay kung hindi ang matulog at kumain. Tapos ang maglinis ng bahay di mo pa magawa. Abay maya ka naman sa asawa mo naghahanap buhay, Zara. Pinangangalandakan mo naman ang pagiging batugan mo. Nay, alam mo kung gaano kahirap ang nasa bahay. Hindi naman laging nakatunganga ang asawa ko. Yan, sige, ipagtanggol mo pa. Kaya lumalaki ang ulo ng mag-ina mo kasi palagi mo kinukonsinte. Ay nako, ewan ko sa inyo mag-asawa. Umuwi na nga tayo, Richard. Hindi naman nakikinig ang dalawang yan. Sagad sa tigas ng ulo mga yan. O sige, Unay. Basta Ray pag-isipan mo rin yung sinabi ni nanay. Baka nga pwedeng dun muna sila sa biyenan mo. Sige kuya, pag-iisipan ko.
Pagkaalis ng dalawa ay nag-usap naman ang mag-asawa. Mas mabuti nga siguro na doon muna kami kina mama. Hindi. Mapapalayo kayo sa akin. Hindi ako papayag. Hindi kayo uuwi ng probinsya. Anong gagawin natin? Pabayaan mo sila. Titigil din yung mga yan kapag napagod. Magsasawa din yan. Pantayin mo na lang si Jacob. Huwag mo nang papuntahin doon sa kabilang bahay. Kapag gusto ng kalaro ng bata, dito na lang sila sa bahay maglaro. At least, mababantayan mo pa sila. Lumipas ang ilang araw at naging maayos ang takbo ng buhay nila dahil sinunod ni Zara ang utos ng asawa. Inaya na lang niya ang mga batang kapitbahay nila para may makalaro si Jacob sa kanilang bahay. Pero dahil naiinip naman siya sa pagbabantay, hindi niya maiwasang makaidlip. Mahigit 1 oras nang nahihimbing si Zara nang magising ang diwa niya dahil sa kakaibang ingay. May naririnig siyang nagsasalita. Maliliit ang boses ng mga ito. Naririnig din niya ang anak na panay naman ng tawa. Hinahayaan niya lang dahil inisip niyang masayang nakikipaglaro si Jacob. Pero maya-maya'y nakarinig na siya ng iyak ng bata. May umiyak na sa mga kalaro ni Jacob. Napabalikwas na siya ng bangon nang marinig na pati si Jacob ay umiiyak na rin. Kaagad niyang hinagilap ang mga ito. Jacob? Nakita niyang nagtatakbuhan pawi ang mga batang kalaro ni Jacob at umiiyak ang mga ito. Kaagad niyang binalingan ng anak. Anong nangyari, Jacob? Sinaktan mo ba sila? Umiiyak na umiiling si Jacob. Itinuturo niya ang kusina nila. Pero wala namang taong naroon. Dahil sa inis niya, pinagalitan na niya ang bata. Lalong umiyak si Jacob at hindi na niya ito mapatahan. Nang makauwi na si Ray, sinalubong siya ng mga kapitbahay bago pa makapasok ng bahay. Nagsusumbong ang mga ito na sinaktan daw ni Jacob ang kanilang anak. Ano? Paano nangyari yun? Kagad na tinawag ni Ray ang asawa at tinanong ang nangyari. Pero hindi masagot ni Zara ang tanong dahil nakatulog siya habang nagbabantay sa mga bata. Galit na galit ang mga kapitbahay nila sa nangyari. Ipinakita rin ng mga ito ang bakas ng kurot sa balat ng kanilang anak. Wala nang nagawa si Ray kung hindi ang humingi ng pasensya sa kanilang kapitbahay. Pagkaalis ng mga ito, ay naupo si Ray sa sofa at inihilamos ang kanyang palad sa mukha. Ano ba nangyari? Nasaan na ba yung anak mo? Nasaan na yan si Jacob? Palapitin mo nga sa akin pagsasabihan ko. Pinagsabihan ko na kanina, Han. Mabubugbog na ang bata sa galit natin. Nasa kwarto na siya. Baka nakatulog na. Bigla silang nakarinig ng mga ingay sa kwarto. Nagkakalampagan ng mga gamit na parang may nag-aaway sa loob. Oh, ano yun? Ewan ko. Nagmamadaling pumasok ang mag-asawa sa kanilang silid. Nakita nilang nagsambulat ang mga gamit. Pati ang mga damit nila ay nagkalat sa buong silid. Kaagad namang hinagilap ni Zara ang anak dahil hindi na nila ito makita dahil sa dami ng kalat. Nakahinga ng maluwag si Zara nang makita niya si Jacob sa kama. Mahimbing na natutulog kahit natabunan na ng mga damit. Ano bang nangyari? Bakit ganito kagulo dito? Hindi ko alam. Hindi yan ganito kakalat kanina. Maya-maya ay narinig nilang dumating na naman ang kanilang inang si Annabel. Malakas nitong tinatawag si Ray. Ray, nakauwi ka na ba? Zara, nakauwi na ba ang asawa mo? Oh, bakit Nay? May nakausap ako mga kapitbahay. Abay nagre-reklamo sila sa anak mo. Oh, ano na ngayon ang masasabi mo? Di ba kayo talagang nananakit ang anak niyo? Di pa kayo naniniwala ngayon? Oh, ano bang desisyon yung gagawin niyo? Nay, hindi naman ako papayag na umalis dito mag-ina ko. Ang tanging solusyon lang dyan, huwag nyo nang palapitin ng ibang bata kay Jacob. Hayaan nyo na lang si Jacob na naglalaro mag-isa. Hindi na namin palalabasin ang bahay. Abay patingin nyo sa doktor. Baka mamaya ay may problema na sa pag-iisip ang anak ninyo. Ano ba naman yan, Nay? Saan naman yan ang galing? Abay noong nakaraan habang naglalaro mag-isa sa labas ang anak nyo, nagsasalita siya, wala namang kausap. Nay, normal sa bata ang ganon. Ako'y nagmamalasakit lang ha. Baka mamaya ay kung sino-sino nang kinakausap ng bata. Baka mamaya ay kinakausap na siya ng dyablo.
Binubulungan siya kaya nananakit. Ay, grabe naman kayo sa anak ko, Nay. 5 taon lang si Jacob. Oo nga. Di ba nga di makapag-aral sa kinder kasi nangaaway din ng kaklase? Patingin nyo na. Baka mamaya special child ang anak nyo para maalaman na maaga. Para alam na kung paano siya pakikitunguhan. Nagmamalasakit lang ako. Yung mga kurot niya kay Denden, ang tagal mawala. Tapos yung nilagnat siya nagsasalita dahil sa taas ng lagnat. Alam niyo ba kung ano sinasabi? Aba, nagmamakaawa yung bata. Parang may nananakit talaga sa kanya. Oh, yun ang tinatawag na trauma. Nay, walang problema kay Jacob. Kayo lang ang nagpapalala sa problema eh. Ay, katigas talaga ng ulo mo. O sige, huwag kang pumasok sa trabaho ng 1 buwan at bantayan mo ang anak mo para ikaw mismo ang makasaksi sa pinag-aagawa niya. Nang gabing yon, hindi makatulog si Ray dahil sa pag-iisip. Bumangon na lang siya at nagpunta sa kusina para magkape. Nang makapagtimpla na siya, ay nag-ubos na lang siya ng oras sa panonood ng palabas ng TV habang nagkakape. Ilang minuto na ang nakalipas nang makarinig siya ng mga maliliit na boses. Nagtatawanan ng mga ito. Pinakinggan niya kung saan nanggagaling mga boses na yon. Sumilip pa siya sa bintana sa pag-aakalang may mga gising pa silang kapitbahay at nagtatawanan ng mga ito. Pero tahimik na sa labas. Wala nang gising na tao. Saan galing yung ingay na yon? Bumalik uli siya sa sofa at nanood. Maya-maya ay narinig niya uli ang maliliit na boses. Nag-uusap na ang mga ito. Nagmumula sa labas ng bahay ang ingay na yon. Muli siyang sumilip sa bintana pero wala naman siyang nakikitang taong nag-uusap. Ano ba? Minumulto ba ako? O baka nabibingin na ako sa ingay ng boses ng nanay ko, kaya nagkakaproblema na ako sa pandinig. Hindi na sana niya papansinin ang naririnig na yon, pero nasundan lang yon ng ingay sa labas. Nagtatahulan na mga asong gala. Naghahabulan ng mga ito na parang hindi mapakali. Ano yun? May magnanakaw ba? Sumilip uli siya sa bintana. Sinalubong siya ng malamig na hangin. Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Pakiramdam niya ay may pumasok pero wala naman siyang nakita. Napatulala siya habang nakatingin sa labas ng bintana. Maya-maya ay narinig niya ang mga nagtatawanan sa kanilang kusina. Nagtutunugan pa ang mga gamit nila roon. Dahan-dahan siyang lumingon para tingnan ang nangyayari sa kusina. Nakikita niyang gumagalaw ng bahagya ang mga nakasalay na plato na parang inuusad-usad ang mga ito. Naggalawan din ang mga kutsara at tinidor, pero wala siyang makitang humahawak sa mga yon. Pinunasan niya ng kamay ang mata pagkatapos ay tumingin uli sa mga kasangkapan. Wala naman. Ano ba? Namamalikmata lang ba talaga ako? Pero yung mga nag-uusap at nagtatawanan, saan galing yun? Ako naman ayoko na nga isipin. Baka kulang na talaga ako sa tulog. Nagkape pa naman ako. Pumasok na lang siya sa kwarto at pinilit na matulog. Kinabukasan, ginising siya ni Zara dahil tinanghali na siya ng gising. Nagmamadali siyang bumangon at naligo. Hindi ka na ba mag-aalmusal, Han? Hindi na. Malilate na ako eh. Kinuha na lang niya ang kanyang bag na iginayak ni Zara pagkatapos ay tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. Pagkalabas niya, nakita niya ang kanyang ina na matamlay habang nakaupo sa terrace ng bahay ng kuya niya. O Nay, paano ka? Ewan ba? Pagkagising ko masakit na ang katawan ko. Ang bigat ng katawan ko. Para akong tinatapakan kagabi. Ang sama talaga ng pakiramdam ko ngayon. Ipahinga nyo na lang po yan. Baka napapagod na kayo sa pag-aalaga kay Denden. Siguro nga. O sige na, alis na po ako. Tinanguan lang siya ng babae at hindi na pinansin. Ilang araw na ang lumipas. Nagtataka si Ray dahil hindi na nagpupunta ang kanyang ina sa kanila para magbunganga at magreklamo. Sa pagtataka
ay tinanong niya ang asawa kung ano ang nangyayari sa bahay ng kuya niya. Wala naman nangyayari doon, Han. Masama lang daw ang pakiramdam ni nanay. Masama pa rin? Bakit kaya? Teka nga, puntahan ko. Pagpunta niya sa bahay ng kuya niya, naabutan niyang nakaiga sa malapad na sofa ang kanyang ina. Matamlay ito at namumutla. Nay, kumusta na yung pakiramdam niyo? Himala, sumilip ka. Akala ko'y sisilipin mo na lang ako kapag nasa kabaong na ako. Grabe ka naman, Nay, oh. Alam mo naman puro ako trabaho eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ko nga alam. Abay, kada gumigising ako lalong sumasakit ng katawan ko. Tingnan mo, nagkakaroon na ako ng mga pantal at rashes. Di ko alam kung saan ito nanggagaling. Nagpa-check up ka na ba? Oo, allergy lang daw. Pero hindi naman to nawawala sa gamot. Kaya inihinto ko na lang ang gamot na reseta ng doktor. Paano ka naman gagaling kung ihihinto mo yung pag-inom? Dapat ituloy-tuloy nyo lang. O kaya binalikan mo yung doktor at nagpapalit ka ng gamot. Ay nako, gagastos lang, hindi bali na. O di ba? Kapag may nararamdaman ka, matigas din ang ulo mo. May gusto ka bang kainin? Nagluluto pala si Zara ng humba. Gusto mo yan, di ba? Dadalang kita. Sandali, ako na lang ang pupunta sa inyo. Kailangan ko maglakad-lakad. Oy, sige Nay, mabuti pa nga. Nakakapagpaaraw ka ba? Baka kailangan mo lang mainitan. Baka nga nasobrahan na ako eh. Ang tagal kong nagbabantay kay Denden kapag nasa labas. Ayaw nang pumasok ng bahay eh. Nang makapasok sila sa bahay, nilibot ni Annabel ng tingin ang loob ng bahay ni Ray at Zara. Nasaan na ang pasaway niyong anak? Nasa kwarto hunay, naglalaro po. Ayan, tama yan. Magsolo na lang siya. Mula nang hindi yan lumabas natahimik na ang mga bata dito sa compound natin. Hindi na kumibo ang mag-asawa sa sinabi ni Annabel. Inisip na lang nilang pagbigyan ito dahil may iniindang sakit. Puka muna dito, Nay. Dito sa sofa. Habang iniintay mo yung humba. Han, ipaglagay mo nga si nanay sa mangkok ng niluluto mo. Paborito niya yan eh. Sige, malapit na rin naman itong maluto. Napalingon ng mag-asawa nang biglang nagsisigaw si Annabel. Nakita nilang may itinuturo ito. Sinundan nila ng tingin ang itinuturo ni Annabel. Lumabas na pala ng kwarto ang kanilang anak at napahinto lang sa may pintuan nang makita niya ang lola niya sa sala. Tahimik na nakatingin si Jacob sa lola niya. Halata sa mukha nito ang takot at pangingilag sa matanda. Sino ang kasama ni Jacob? Bakit pinapayagan niyo makipaglaro siya sa maliit na yan? Baka mamaya isaktan lang niya ang batang yan. Pero bata pa ba yan? Parang matanda na. Bansot lang. Nakakatakot ang itsura niya. Ang haba ng tenga. Matulis pa. Nay, wala naman po kasama si Jacob Mag-isa lang po siya dyan. Anong wala? Di niyo ba nakikita? Katabi niya. Tumatawa pa ang loko na parang nangiinis. Saan ba yung galing? Nay, wala nga ho. Wala ho kaming nakikita. Nilapitan ni Ray ang kanyang ina at sinalat ang noo nito. Naku, ang taas ng lagnat nyo, Nay. Nagdidiliryo kayata. Kaya kung ano-ano nakikita nyo. Dali mo na itong ulam, Han. Ihatid mo na si nanay kina kuya. Kailangan niya magpahinga. Oo nga, akin na yan. O tara, Nay. Halika na. Titigas talaga ng ulo nyo. Hanggang ngayon di pa rin kayo naniniwala sa akin. May kasama nga ang anak ninyo. Nakaputing damit. Mukhang duwende. Ang pangit ng itsura. Nako, mukhang minamaligno ang bahay nyo. Pabindisyonan nyo na ito. Oo, sige po, Nay. Pabibindisyonan po namin ang bahay. Tara na po. Baka lalo kayong magkasakit dito sa bahay. Ay mabuti pa nga, makauwi na. Hindi talaga ako gagaling sa pinagagawa nyo Pagkahatid ni Ray sa kanyang ina, ibinili niya ito sa hipag na si Hasmin. Sinabi niyang mataas ang lagnat ng kanyang ina at kailangang uminom ng gamot. Iniabot na rin niya ang dalang ulam pagkatapos ay bumalik na uli sa kanila. Kaagad naman siyang sinalubong ng asawa. Grabe naman si nanay. Nakakasakit na kung ano-ano pang pinagsasabi. Hayaan mo na yun, Han. Patanda na rin kasi.
Kaya ang ugali niya noon mas dumoble pa ngayon. Lawakan na lang natin ang pangunawa natin sa kanya. O tara, kumain na rin tayo. Habang kumakain sila, nagkwento naman si Jacob sa kanila. Sinabi ng bata na nakita ng lola niya ang kanyang kaibigan. Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabi ng kanilang anak. Kaibigan? Anong kaibigan ang pinagsasabi mo, anak? Wala ka namang kasama kanina. Panay ang kwento ni Jacob ng tungkol sa kaibigan niya, pero hindi makapaniwalang mag-asawa sa sinasabi ng bata. Lalo na nang sabihin nitong ang kaibigan niyang yun ang nagbibigay ng sakit sa lola niya, pati sa mga batang kalaro niya. Sinasaktan ng kaibigan niya mga taong nananakit sa kanya. Nagagalit daw ito dahil sinasaktan siya. Talaga ba, anak? Sabi mo na lang sa kaibigan mo na huwag nang manakit. Kawawa naman kasi sila eh. Tingnan mo lola mo. Di ba kawawang itsura niya? Ang sabihin mo, pagalingin na lang niya ang lola mo. Umiling ang kanilang anak. Ayaw daw pagalingin ng kaibigan niya ang kanyang lola dahil salbahe raw ito. Parurusahan daw ang kanyang lola hanggang sa malaman nito ang maling ginagawa niya. Hindi naman din naniniwala ang mag-asawa sa sinasabi ni Jacob, kaya hinayaan na lang nila. Pero napapaisip pa rin si Ray sa sinasabi ng kanyang anak. Walang pasok si Ray kinabukasan kaya tanghali na siyang gumising. Naalimpungatan lang siya dahil narinig niyang may kausap ang kanyang asawa sa sala. Nang pinakinggan niyang mabuti, kausap nito ang hipag na si Jasmine. Lumabas siya ng silid para alamin kung ano ang nangyayari. O ate, bakit? Bakit nandito si nanay? Dito raw muna, Han. Hindi raw niya maalagaan ng sabay kasi si Denden may sakit din. Oh, napaano naman si Denden, ate? Pansin ko, palagi na lang may sakit yan Nagsabay pa sila ni nanay. O sige, hayaan mo na muna dito si nanay. Kami nang bahala sa kanya. Nagpasalamat si Jasmine sa mag-asawa pero hindi ito nagustuhan ni Annabel. Ayoko dito. May alaga silang duwende. Mapanakit ang halimaw na yon. Pinagkakaisahan nila ako. Nino, nay? Na anak mo, sino pa ba? Magkasabwat silang dalawa. Doon na lang ako kina Richard. Ibalik mo ako sa inyo, Jasmine. Ayoko dito. Hindi ako gagaling dito. Pakiramdam ko, malas talaga si Jacob. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakasakit. Nay, ayan ka na naman Anong alam ng bata sa pagbibigay ng sakit? Yung halimaw nga nakasama niya palagi. Bakit ayaw niyong maniwala? Kasi hindi naman totoo. Kaya tumigil ka na, nay. Di ka gagaling kapag kung ano-ano iniisip mo Sige na po, magpahinga ka na. Sige na, te. Iwan mo na si nanay dito. Ako nang bahala. Iniwan na rin ni Jasmine ang mga gamot ni Annabel kay Ray. Nagsisisigaw pa rin si Annabel habang tinatanaw ang manugang na si Jasmine. Nay, huwag na matigas ang ulo niyo May sakit si Denden. Baka nahawa sa lagnat niyo yung bata. Di ka maasikaso ni ate kaya dumito ka na lang muna. Kapag magaling ka na, di bumalik ka na lang doon. Panay ang sigaw pa rin ni Annabel. Galit na galit pa rin siya. Hindi siya nakikinig kay Ray. Gusto niyang bumalik sa bahay ng anak na si Richard pero hindi niya magawa dahil sa panghihina ng katawan. Inalalaya naman ni Ray ang ina para dalhin sa kwarto. Ito ang pinatulog niya sa kwarto at naglatag na lang silang mag-anak sa sala. Kinagabihan, mahimbing na silang natutulog. Napabalikwas ng bangon si Ray nang marinig ang pagsigaw ng kanyang ina. Dali-dali niya itong pinuntahan. Naabutan niyang nanlalaki ang mga mata ng ina. Nakaunat ang kamay nito at may itinuturo sa kabinet. Nay, ano yun? May ipapakuha ka ba sa kabinet? Umiling ang kanyang ina at uutal-utal na nagsalita. Nasa loob sila ng kabinet. Sinong sila? Mga duwende. May halimaw na kaibigan si Jacob. Ayaw nila akong patahimikin. Sinasaktan nila ako. Di nila ako pinapatulog. Galit na galit sila. Balik mo na ako doon sa kuya mo. Ayaw ka na dito. Nakakatakot sila. Nay, walang nakatira sa kabinet.
May magkakasya ba dyan? Ang lit-lit niyan tapos puro istante pa. Tingnan nyo nga. Bubuksan ko ha, para malaman yung walang nakalagay dyan kundi damit lang. Nagsisisigaw si Annabel habang papalapit si Ray sa kabinet. Pinipigilan nito si Ray na buksan yon. Kabado naman si Ray habang nilalapitan ng lalagyan nila ng damit. Dahil sa sinasabi ng kanyang ina, pakiramdam niya ay mayroon nang nagtatago sa loob ng kabinet. Nagtatayuan na ang kanyang balahibo. Nagdadalawang isip siya kung bubuksan niya yun pero gusto niya rin makasiguro. Gusto niyang makita kung talagang may duwending kaibigan ng kanyang anak. Medyo nakukumbinsi na rin siya dahil minsan na siyang nakaranas ng kakaiba sa bahay nila. Nang makalapit sa kabinet, dahan-dahan niya itong binuksan hanggang sa makita na nila ang loob nito. Oh, di ba Nay? Sabi ko sa iyo walang nagtatago dito Damit lang ang laman ito, ano ka ba? Tiningnan pa niya ang ina dahil hindi na ito makasagot sa kanya. Nanlalaki pa rin ang mga mata nitong titig na titig sa kabinet. Namumutla na ang kanyang ina at hindi na makapagsalita sa takot. Nay, ano ba? Huwag mo akong biruin ng ganyan ha? Natigilan si Ray na makarinig ng mahihinang pagtawa na nagmumula sa kabinet. Maliliit ang boses ng mga ito. Marami sila. Parang naging bato siya sa kinatatayuan. Hindi niya magawang lingunin ang naririnig niyang ingay. May halimaw nga kasi! May duwende nga! Sa kabinet! Nangangatog na nilingon ni Ray ang kabinet. Wala naman siyang nakita roon. Napaigtad siya nang magsisigaw ang kanyang ina. Nandito na sila! Sinasaktan na naman nila ako! Tulong! Mabilis na tiningnan ni Ray ang kanyang ina na nakahiga sa kama. Wala naman siyang ibang nakikita na kasama nito sa higaan pero may nahagip ang kanyang paningin na lumabas ng kwarto. Sobrang liit nito na halos kasing laki lang ng kanyang daliri. Nagsisitakbo silang palabas ng silid. Dali-dali niyang sinundan ng mga ito. Naririnig na rin niya ng malinaw ang mga tawanan nila habang lumalabas ng bahay. Nang buksan niya ang ilaw sa sala, kaagad niyang hinagilap ng tingin ang buong bahay. Pero wala na siyang nakita. Wala na mga duwending sinasabi ng kanyang inang kaibigan ni Jacob. Muli niyang binalikan ang kanyang ina sa kwarto. Nay, ayos ka lang? Nakita mo, di ba? Naniniwala ka na ngayon? Nay, kung mga kaibigan nga yun ni Jacob at kung talagang sinasaktan kanila, baka naman may kasalanan ka. Kanino naman ako makakaroon ng kasalanan? Sa kanila? Hindi ko naman sila inaano Kaibigan sila ni Jacob. Baka may ginagawa ka sa bata at sila ang gumaganti para kay Jacob. Natigilan ng kanyang ina sa sinabi niya rito. O di ba? Tama ako? Kung may ginagawa ka nga sa anak ko, dapat humingi ka ng tawad. Kung kaibigan niya yung mga duwende, humingi ka ng paumanhin sa kanila para pagaling ka nila sa sakit mo. Ano ba kasing ginagawa mo sa anak ko matigas nga kasi ang ulo ng anak mo. Kapag napipiko, nananakit. Naiinis ako kaya sinasaktan ko siya para magtino. Ayaw nyo kasing disiplinahin ng batang yan Nay, away bata lang ang mga nangyayaring yun. Huwag mong sausawan. Tingnan nyo nangyayari sa inyo, nakakasakit kayo dahil palapatol kayo. Yun ang payo ko sa inyo. Kung naniniwala ka na yung mga duwende nga na yun ang nagbibigay sa iyo ng sakit, di humingi ka ng tawad para tigilan ka nila. Duwende yun, Nay. Pwede ka nilang patayin. Ano? Oo, Nay. Pwede ka nilang patayin. Tapos ang kaluluwa mo, dadalhin nila sa kaharian nila at doon ka pahihirapan. Kaya mag-isip ka. O bukas, magbibigay tayo ng alay sa kanila. Tapos, kausapin mo sila ha. Humingi ka ng tawad. Kinabukasan, bago gumabi, kinausap ni Ray ang kanyang anak. Tinanong niya kung nasaan ang mga kaibigan nito. Itinuro naman ni Jacob kung saan naroroon ang mga duwende. Nakaupo raw ang mga ito sa lababo sa kusina. Inilagay ni Ray ang mga puting pagkain sa plato kagaya ng puto, siopaw at ice cream.
Inilapag niya ang mga yon sa gilid ng lababo saka kinausap ang mga duwende. Hello mga kaibigan. Alam kong nakikinig kayo. Humingi kami ng pasensya sa lahat ng nagawa naming pangiistorbo. Sorry talaga. Ako na ang humihingi ng pasensya sa ginawa ng nanay ko sa inyo. Kaya sana mapatawad nyo na kami. Tanggapin nyo sana yung mga alay namin para sa pagkakamali namin. Sorry talaga. Tiningnan niya ang kanyang ina na nakaupo sa upuang katabi niya. Napapayak na ito at humihingi na rin ng patawad. Nakayuko ang kanyang ina at hindi magawang makatingin sa mga duwende. Binalingan naman ni Ray ang kanyang anak para tanungin ito. Anak, galit pa ba yung mga kaibigan mo? Umiling si Jacob at sinabing kinuha na raw nila ang mga pagkain. Pagkatapos noon ay dinala nila ang maglola sa albularyo. Sinabi nga ng albularyo na napaglalaroan si Annabel ng mga duwending puti. Galit ang mga ito sa matanda dahil mapanakit ng bata. Nalaman nilang si Annabel din ang nangurot kay Denden at sa iba pang bata sa kanilang lugar. Dahil naiinis siya kapag may ingay ang mga ito. Sinabi rin ng albularyo na bantay ni Jacob ang mga duwende. Mabubuting nilalang ito at hindi raw sasaktan ng bata. Sinabihan sila ng albularyo na hayaan na lang ang mga duwende sa kanilang bahay dahil matagal na itong nakatira doon. Bigyan ng isang lugar para maging tirahan ng mga ito. Swerte raw ang mga duwende at poprotektahan sila kaya huwag silang matakot. Matapos dasalan ng albularyo si Annabel ay hinilot din niya ito para tuluyan ng gumaling dahil inalis na rin naman ng mga duwende ang sakit na ibinigay nila sa matandang babae. Umuwing hindi makapaniwala sina Ray at Zara na ang kanilang anak ay may bantay na duwende. Umaasa sila na magbabago na ang kanilang ina matapos ang mga nangyari. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Misis ko, inagaw ni Bayaw. Lucille, nandito na ako. Nasaan kayo? Nasaan kayo ng mga bata? Malakas na tawag ni Julio habang papasok ng bahay nila. Ngunit nasa loob na siya ay walang sumasalubong sa kanya ni isa sa mga anak. Nagtataka naman siya dahil bukas ang pintuan. Sinilip niya ang dalawang silid ngunit parehong bakante. Naiiling na lang siya nang makita na hindi man lang natupi ang mga kumot at hindi man lang naayos ang pinaghigaan. Nang magtungo naman siya sa kusina ay hindi pa rin naliligpit ang mga pinagkainan sa lababo. Wala sa loob na ibinaba niya ang dalambag at pasalubong sa upuang kawayan. Saan kaya naroon yung mga yun? Bala ko pa naman silang sorpresahin sa biglang pag-uwi ko. Ako pa pala masosorpresa. Ilang sandali lang ang lumipas, nakarinig siya ng mga paparating. Mataginting pang nagtatawanan ng mga ito. Hinintay na lamang ni Julio ang pagpasok ng dalawa. Oh, bakit bukas to? Sinara ko to kanina. Baka naman nakaligtaan mo lang. Akala mo lang naisara mo. Siguro nga. Oh, pasok ka muna. Parehas pang nagulat ang dalawa nang makita si Julio na nakatayo sa gitna ng maliit na sala ng bahay. Julio? Bakit nandito ka na kagad? Akala ko sa isang linggo ka pa uuwi. Bayaw, kumusta? Hinatid ko lang si Ate Lucille. Nagkasabay kasi kami sa daan eh. Wala kasi akong gawa ngayon dahil naubusan ng materyales eh. Kaysa nakatunga nga, edi umuwi na lang muna ako. Ganun ba? Oo, paano? Sige, aalis na ako. Minsan, inuman tayo Bayaw Tagal na kitang hindi nakakainuman eh. Oo ba? Magtatagal pa naman ako rito eh. Sumulyap pa si Roy kay Lucille bago lumabas ng bahay nilang mag-asawa. Ano yung pinag-uusapan nyo kanina at ang lakas ng tawa mo? Yun pa.
Ikinukwento niya kasi yung kapitbahay nila na si Aling Carmen. Yung matanda masungit, di ba kilala mo yun? Teka. Yung mga bata pala nasan? Nandun kina tatay mo. Makikipaglaro lang daw sa mga pinsan nila doon. Naiinip kasi dito eh. Alam mo naman na wala tayong mga kapitbahay dito na may mga batang kaidaran nila. Sana naman, bago mo payagang maglaro pinag-aaral mo muna ng leksyon. Kahit mo sabihin mong bakasyon naman importante pa rin yung nag-aaral sila dito sa bahay. Oo naman. Kumain ka na ba? Ipagluluto kita. Di pa nga May pasalubong pala ako dyan. Yung isang supot itabi mo ha. Kina nanay at tatay kasi yun. Sige. Teka, magsasaing lang ako. Nagmamadali nang nagtungo si Lucille sa kusina. Sumunod naman rito si Julio. Siya nga pala. Ano ba yung pinagkakaabalan mo pati pagliligpit ng pinagkainan at higaan hindi mo pa magawa? Ngayon lang naman yan. Nagmamadali kasi ako lumabas kanina kaya hindi ko na naintindi. Daig pa kasing binagyo yung bahay natin Alam mo naman na marami rin akong ginagawa rito sa bahay Kasama na yung pag-asikaso sa mga anak natin. Buti kung maalam na yung mga yon. Ang bahay at ang mga bata lang naman ang iniintindi mo Alam mo naman na ayaw kong yung darating ako dito sa bahay na makalat. Hindi ko naman kasi alam na mapapaaga ang uwi mo. Kahit ba hindi ako uuwi Mas maganda pa rin yung malinis ang bahay. Para kasing walang babae nakatira rito Pag ganyan namang kakalat at kadumi yung bahay. Oo na. Burara na ako. Yan ba ang gusto mong marinig? Huwag kang magalit. Sinasabi ko lang naman. Mas gusto mo bang sa ibang tao pa manggaling? Ay, wala akong pakialam sa ibang tao. Bahay natin to. Wala silang karapatan na punahin ang kalat dito sa bahay natin. Okay. Sige na. Huwag na natin pag-usapan yung bagay na yan. Init ka agad ng ulo mo. Ikaw pinapainit mo naman ang ulo ko. Kararating mo lang. Hindi na lang umimik si Julio para hindi na humabang usapan. Si Lucille naman ay nagdadabog ng nagliligpit ng mga plato sa lababo. Naiiling na lang si Julio na pumasok sa silid nila at siya na ang nag-ayos ng higaan. Kinagabihan, pinuntahan siya ni Roy. May dala itong isang bote ng alak. Sa may likod ng bahay sila pumwesto. Naglabas naman ng pulutan si Lucille para sa kanila. Salamat, Ate Lucille ha. Huwag kayo magpapakalasing ng gusto Maiwan ko na kayo. Patutulugin ko na kasi yung mga bata. Sige, salamat uli. Bayaw, buti naisipan mong pumunta ngayon rito. Naiinip kasi ako Bala ko na nga sana pumunta sa inyo bukas wala si Macy sa bahay kaya naisipan kong yayain ka na lang uminom. Wala akong bantay. Bakit? Mahigpit pa rin ba si Marcel sa'yo? Aba oo, lalo na nung siya na yung may trabaho ngayon. Hindi nga ako makahawak ng pera Siya nga itong nagtatrabaho, siya pa yung nagbabudget ng gastusin namin sa bahay. Pakiramdam ko tuloy, napaka-inutil ko Ganun ba? Kawawa ka naman pala. May mga ganun talagang babae, no, Bayaw? Superior pagdating sa pagsasama. Kaya mo, kapag may bakante sa pinapasukan ko, sasabihan kita kagad. Uy, salamat Bayaw hindi ko naman sa sinisiraan ko sa iyo yung kapatid mo, kaya lang ganun talaga ugali niya Oo nga, huwag ka mag-alala. Kilala ko yung si Marcel. Ganun talaga ugali nun kahit nung wala pang asawa. Masyadong maigpit pagdating sa pera. Sinabi mo pa. Buti nga si Ate Lucille hindi ganun ang ugali. Hindi naman, kaya lang may kapintasan din naman. Wala naman sigurong perpektong asawa Ha? Ano ang kapintasan ni Ate Lucille? Kung okay lang na itanong paano kasi Bayaw? Noon pa yan napakaburara na sa bahay. Sinasabi ko naman sa kanya yun Kaso, nagagalit pa kapag pinagsasabihan. Yun ba? Sa bagay, kwento nga ni Marcel
malinis at masinop ka nga daw sa loob ng bahay. Ang pangit kasi naman talaga, di ba? Na may babae ka sa bahay tapos ganun. May mga babae pa naman kaming anak. Baka mamaya sa kanya pa magmana. May kasama pang pag-iling na wika ni Julio. Si Roy naman ay mataman lang na nakikinig sa kanya. Puro oo at tangulang ang sinasagot niya sa bayaw. Napansin niya kasi na tinatablan na ito sa iniinom na alak. Sa pagkakaalam niya ay hindi talaga ito manginginom, kaya madaling malasing. O bayaw, mukhang lasing ka na. Ang bilis mo pa rin tablan ng alak. Hindi ba kayo umiinom ng mga katrabaho mo kapag nadidestino kayo sa malayo? Ha? Hindi. Puro lang ako trabaho. Gusto ko kasi buo yung iuwi kong pera sa pamilya ko. Di bali nang tipirin ko ang sarili ko basta maibigay ko lang yung pangangailangan nila. Swerte naman pala si Ate Lucille sa'yo, bayaw. Tawa lang naman ang isinukli rito ni Julio. Dahil lasing na, hindi na niya namalaya na dinadaya na siya ng kanyang bayaw. Siya na lang halos ang nakaubos ng alak na dala nito. Ilang sandali pa ay napasubsob na lamang si Julio sa lamesa. Tinapik-tapik pa siya ni Roy. Uy, sa kwarto mo na yung matulog, no? Wag dito. Baka papaking ka ng lamok. Kahit anong yugyug ni Roy sa kanya ay hindi na siya magising. Maya-maya pa ay naghihilik na siya. Naiiling na lang na tumayo si Roy at saka nagtungo sa may kusina, kung saan kanina pa naghihintay si Lucille. Walang kamalay-malay si Julio sa milagrong nangyayari sa pagitan ng kanyang asawa at bayaw. Kinabukasan ay masakit ang ulo na nagising si Julio. Naroon na rin siya sa silid nilang mag-asawa. Oh, ano ko napunta dito? Aray, parang inaalog ang ulo ko. Ba't pakiramdam ko lago ako sa alak? Isang bote lang naman yung ininom namin kagabi. Aray, Akmang babangon na si Julio nang bumungad sa may pinto si Lucille. Oh, buti naman gising ka na. Handa na ang almusal mo. Kumain na rin ng mga bata. Pupunta muna ako sa may ilog para maglaba. Ikaw na munang bahala rito. Oh, bakit sa ilog ka pa maglalaba? May poso naman tayo dyan. May kalawang na yung tubig na lumalabas eh. Mas gusto ko pa rin sa ilog maglaba para malinis. May mga kasama naman ako na pupunta roon. Agad na tumalikod si Lucille. Hindi na nakasagot si Julio. Tinanaw na lang niya sa may bintana ang papalayong asawa. Dala ang mga labahin nila. Naabutan naman niyang naglalaro ang mga anak sa sala. Pagkatapos nga mag-almusal, nagyaya ang 3 anak na pumunta sa kanilang lolo. O sige, pupunta tayo. Bitbitin nyo na rin yung isang supot na pasalubong para sa lolo't lola nyo, ha? Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga anak. Nagtatalunan pa nga ang mga ito. Kahit madalang nilang makasama ang kanyang mga magulang, ay malapit talaga ang kanyang mga anak sa mga yon. Malapit lang naman ang bahay ng mga magulang niya. Ang katabing bahay ng mga ito ay bahay naman ng kapatid na si Marcel at ng asawang si Roy. Pagdating nga sa bahay ng mga magulang ay naabutan niyang nagsisibak ng mga panggatong ang ama. Agad na nagsimano ang kanyang mga anak at nagpaalam na makikipaglaro sa mga pinsan na naroon din sa bahay. Ano po tay? Ito po yung pasalubong ko sa inyo ni nanay, oh. Ay, kaawaan ka ng Panginoon. Kailan ka pa dumating, iho? Ang nanay mo nasa palengke pa eh. Tama-tama. Dito na kayo mananghalian ng mga bata. Kahapon lang po ko dumating, tay. Bago mananghalian. Hindi pa nabanggit sa inyo ni Roy? Nagkita kami kahapon sa bahay. Hindi naman nagagawi rito yung lalaking yon, kaya paano niya sasabihin? Saka laging nakatungo yun kapag daraan rito. Katulad na lang kanina. Ang agang umalis. Hindi ko nga alam kung saan pupunta eh. Imbis na asikasuhin yung mga anak dahil siya itong walang trabaho. Para siyang nagbubuhay binata sa istilyo niya. Oh, hindi niyo pa rin ba kasundo si Roy? Paano ko na ba makakasundo kung gano'n ang asal niya? Hindi naman po niya kasalanan kung mawalan ho siya ng trabaho. Hindi lang naman yun yung
Kawalan niya ng trabaho kundi ang pagiging irresponsable niyang asawa at anak kaya hindi kami magkasundo. Katulad nga kanina, ang agang umalis. Hindi man lang muna pinagluto yung mga anak niya. Ang kapatid mo pa ang gumagawa pagod na nga yun sa trabaho. Hayaan niyo na po yun, Tay. Sige, pagsasabihan ko si Roy. Sige na po, magpahinga po muna kayo. Ako na magtutuloy niyang pagsisibak ng kahoy. Si Julio na nga ang nagtuloy sa ginagawa ng ama. Maya-maya nga din ay dumating na rin ang kanyang ina galing sa palengke. Tuwang-tuwa rin ito nang makita siya. Hanggang hapon silang mag-aama roon. 5:00 na ng hapon nang umuwi sila ng bahay ngunit wala pa din ang asawa. Nakapagluto na siya ng hapunan ay saka lang dumating si Lucille. Oh, ginabi ka na yata ng uwi. Hinintay ko pa kasi matuyo yung huli kong nilaban para pagdating dito tutupiin na lang. Ganun ba? Sige, mabuti pang mag-hain na ako't para makakain na tayo ng hapunan. Alam ko, pagod ka maghapon Habang kumakain nga, napansin ni Julio ang mga pulang marka sa leeg ng asawa. Oh, ano yung pulang pantal dyan sa leeg mo? Ito ba? Mga kagat yan ng lamok kanina. Ang daming lamok doon Nakalimutan ko kasi magdala ng katol kanina sa pagmamadali ko. Ayun, pinapak ako habang nagkukusot ng mga damit. Sabi ko naman kasi sa'yo dito ka na lang sa poso natin maglaba. Tingnan mo tuloy yung nangyari sa'yo. Oo nga di bale, huli na rin naman yung paglalaba ko sa may ilog. Hindi na ako babalik doon. Siya nga pala. Baka sa makalawa umalis na ulit ako papunta sa trabaho. Baka buwanan na ulit ang uwi ko. Mag-ingat kayo ng mga bata rito, ha? Lagi naman kaming naiiwan dito ng mga bata. Huwag mo na kaming alalahanin, no? Walang mangyayari sa amin dito. Ikaw ang mag-ingat sa trabaho at ikaw itong malayo sa amin. Malungkot naman na sinulya pa ni Julio ang mga anak na edad 10, 8 at ang nag-iisang junior niya na 7 taong gulang. Lingid kay Julio na mga oras na yon ay labis na nagbubunyi si Lucille dahil libre na naman sila ng matagal ni Roy. Nang umalis si Julio ay malimit na nasa bahay ng mag-asawa si Roy. Nagkataon na pasukan na rin ng mga bata kaya libre nilang nagagawa ang makasalanan nilang gawain. Madalas yung pag-aaway namin ni Marcel Gusto ko na nga siyang layasan Oh, saan mo naman balak pumunta, Aber? Di magsama na kaya tayo. Magpakalayo-layo na tayo. Ano? Napapaliw ka na ba? Hindi ko maaring iwan ng mga anak ko. Di ba hindi mo naman mahal yung asawa mo? O bakit ka pa magtsatsaga sa kanya? Oo nga, pero mahal ko yung mga anak ko. Hindi ko kayang iwan sila ng gano'n na lang, no? Buti kung papayag kang isama natin sila sa paglayo. Ha? Alam mo namang wala akong trabaho. Paano ko sila bubuhayin? Oh, ang lakas ng loob mong yayain ako na magpakalayo-layo tayo. Hindi mo naman pala kaya. Kung tayong dalawa lang, makakagawa pa ako ng paraan. Iba kasi kapag may kasamang bata Kita mo nga Kaya lang ako nakakabili ng gusto ko dahil sa perang ibinibigay mo. Nagaling pa sa pera ni Julio. Buti nga hindi niya ako pinaghahanapan Tinitipid ko yung baon ng mga bata para may maiabot lang ako sa iyo. Ang damot naman kasi ng asawa mo Kaya nga gusto ko nang hiwalayan Kung pwede lang sana na dito na lang ako mag-uwian para hindi ko makita yung pagmumukha niya. Pati yung mga magulang niya na kung makatingin kala mo gusto na akong ibaon sa lupa. Bakit? Hindi mo pa rin pala sila kasundo? Noon pa naman Kahit bago pa lang kami nagsasama ng anak nila. Kaya nga hindi ako pumayag na doon sa tabi ng bahay ng dalawang matanda magtayo ng bahay namin Noon pa'y nararamdaman ko na ayaw nila sa akin. Ayaw din pala nila sa'yo Sadyang malupit yung kapalaran sa atin Teka, maiba pala ako. Nabanggit ni Julio bago siya umalis na kapag may bakante sa kanila ipapasok kanya sa trabaho niya. No way! Ang hirap magtrabaho sa construction Buti ang asawa mo utos lang ng utos. Gumagawa rin naman siya, no? Pero hindi katulad ng helper. Tapos ang layo pa. Buwanan ng uwi. Naku po, hindi na Pagdadailan na lang ako sa asawa mo. Kaya pala hindi kayo magkasundo ni Marcel
dahil tamad ka magtrabaho. Hindi naman sa tamad. Namimili lang ako ng trabaho na babagay sa akin. E di sana mag-opisina ka. Akala mo naman may tinapos ako para mag-opisina. E di pumasok ka sa grocery store sa bayan. Madali lang ang trabaho doon. Hindi ka maiinitan. Mababa naman ang sahod. Magkano lang sasahurin ko? Mag-factory worker ka kaya. Malaki daw kita nun, lalo't meron overtime. Baka hindi ko naman kayanin yung panggabi. Di ba may shifting kada ikadalawang linggo? Ay nako, lahat na binanggit ko ayaw mo. Wala ka ba pangarap sa buhay? Meron. Ikaw ang pangarap ko. Ay, alam mong walang patutunguhan ng relasyon nating ito. Kasalanan to sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Sana sa umpisa pa lang hindi ka na pumayag. Natukso lang naman ako eh. O sige na, ang mabuti pa umuwi ka na. Malapit na mag-alas 4, parating na yung mga bata. Tumayo na si Roy at saka nagbihis. Bago pinalabas ng bahay ay tiningnan muna ni Lucille kung may mga tao sa labas. Nang walang makita ay saka dali-dali niyang pinaalis si Roy. Lingid sa kanila, may 2 pares na mga mata ang ilang araw nang nagmamasid sa kanilang mga ginagawa. Matuli na lumipas ang 1 buwan. Dumating na muli si Julio. Masaya itong sinalubong ng mga bata. Maliban kay Lucille na pormal lang ang muka, wala man lang pagkasabik rito. Oh, parang hindi ka naman masaya na makita ako. Ha? Masaya no? Masama lang kasi yung pakiramdam ko. Ganun ba? Uminom ka na ba ng gamot? Oo, kanina pa. Heto pala ang mga pasalubong ko. Yung isang plastic kina nanay naman at kay Marcel. Inabot naman yun ni Lucille at saka nagpaalam na magpapahinga muna sa kwarto. Nag-aalala namang nasundan na lamang ito ng tingin ni Julio. Ilang araw nang napapansin ni Julio na tila balisa ang asawa. Minsan nahuhuli niya itong tulala. Malimit din mainit ang ulo. Oh, may dinaramdam ka ba? Ha? Wala. Bakit mo naman naitanong? Paano? Lagi kang tulala at napapansin ko para kang namumutla. Nag-aalala tuloy akong iwan kayo ng mga bata rito. Ha? Hindi. Pagod lang siguro ako. Alam mo naman 3 ang inaalagaan ko tapos ito pang gawain dito sa bahay. Sino bang hindi mapapagod? Kaya mo, kapag natapos ang project ko na ito babawi ako sa inyo ng mga bata. Mag-outing tayo. Ayos ba yon? Oo naman. Kailan nga palang balik mo sa trabaho? Bukas na rin. Siguro wala nang 1 buwan tapos na yung bahay. Sandali na lang pala yun? Hindi maiwasan na kabahan ni Lucille. Kapag kasi gano'n na natatapos ang trabaho nito, matagal na naman itong mapipirmi sa bahay. Nang araw na umalis si Julio, inasahan na ni Lucille ang pagdating ni Roy. Agad silang nagyakap nito nang hindi namamalayan ang biglang pagbukas ng pinto. Agad silang naghiwalay at pinamutlaan ng mga mukha. Mga walang ya! Ayop! Kailan niyo pa ako iniiputan sa ulo, ha? Huminaon ka. Ayaw mo kami magpaliwanag. Mali ka nang iniisip mo sa amin, bayaw. Ang kapal ng mukha mong tawagin akong bayaw. Hayop pang demonyo ka! Inilang hakbang lang ni Julio ang pagitan nila ng bayaw at saka ito inundayan ng sunod-sunod na suntok. Nakakubabaw siya rito. Duguan na ang mukha nito ay hindi pa rin niya ito tinitigilan. Pilit naman siyang hinihila ni Lucille palayo rito ngunit para siyang may sapi na mga sandaling yon. Wala siyang mapagpilian. Baka mapatay sa bugbog si Roy kung hindi siya hihingi ng tulong. Tulong! Tulong! Mga kapitbahay, tulungan niyo ako! Ang mag-amang patungo sana sa bukid na napadaan lang sa tapat ng bahay nila ang sumaklolo sa kanila. Pinagtulungan ng mga ito na hilahin si Julio sa ibabaw ng bayaw nito. Bitiwan niyo ako! Papatayin ko yung hayop na yan! Tinuring kitang kapatid! Hayop ka! Animal kayong dalawa! Masaol pa kayo sa mga hayop! Bitiwan niyo ako, sabi! Kahit nangihina ay pilit na tumayo si Roy. Larawan ng takot ang mukha nito. Hindi rin ito magawang tumingin sa mga naroon.
pasuray-suray pa itong lumabas ng bahay. Bumalik ka, hayop ka! Papatayin kita! Si Lucille naman ay nagsumiksik sa sulok. Pinaghalong hiya at takot ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Kumalat agad ang balita sa buong barangay sa ginawa ng dalawa. Sumugod pa ng araw na yon si Marcel, ngunit hindi ito nilabas ni Lucille. Si Julio ang humarap sa kapatid. Ilang araw nang hindi naglalabas ng bahay si Lucille. Pakiramdam niya ay gusto na lang niyang lumubog sa lupa kaysa humarap sa mga tao. Bakit hindi ka lumalabas? Anong gusto mo? Umarap ako sa mga tao na walang ginawa kundi pagchismisan ako. Sino bang may kagagawan kung bakit wala ka ng mukhang maiharap? Bago ka sana pumatol kay Roy, sana inisip mo muna ang kahihiyang aabutin mo. Oo na, ako na may kasalanan. Ako na malandi. Hirap kasi sa'yo eh. Imbis na magpakumbaba ka, ikaw pa galit. Ikaw pa matapang. Tinalikuran na lang ni Lucille ang asawa. Narinig pa niya ito nang umalis at padabog na isinara ang pinto. Sinilip niya ito sa may bintana. Natitiyak niyang sa mga magulang nito pupunta ang asawa. Dali-dali namang niyang inayos ang sarili at saka lumabas ng bahay. Nakarating siya sa bahay ng kaibigan ni Roy. Naghihintay na sa kanya ang lalaki. Oh, buti nakatakas ka sa asawa mo. Tingnan mo ang ginawa ng walang niya mong asawa sa akin, oh. Pasalamat siya't naunahan lang niya ako. Ano? Okay ka na ba? Medyo masakit pa yung mga pasa ko. Ikaw, kumusta ka na? Ayos lang. Mabait pa rin si Julio. Dahil hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Kaya lang kapag wala na mga bata, wala na siyang ginawa kundi murahin ako at pagsalitaan ng mga masasakit. Tama lang naman siguro to sa akin eh. Sinaktan ko siya. Nagloko ako. Naiinis pa ako sa mga tao na akala mo kung sinong malilinis ko makahusga. Hayaan mo na lang sila. Galit na galit din sa akin si Basil eh. Pinalayas na niya ako sa bahay namin. Inihagis niya pa yung mga damit ko sa labas ng bahay. Baka hindi lang yan ang gawin nila sa atin o kaya sa iyo ni Julio. Kapag nalaman nila na nagdadalang tawa ko at ikaw ang ama. Ano? Kailan mo pa nalaman? Bakit hindi mo kagad sinabi? Nung una, inaalala niya sa akin. Pero sigurado na ako. Bala ko sana sabihin sa yung hinala ko nung araw na mahuli tayo ni Julio eh. Teka, alam na ba to ng asawa mo? Hindi ko to pwedeng sabihin sa kanya. Baka tuluyan na niya akong patayin. Kailangan na nating umalis rito kung ganun. Magpakalayo-layo na tayo. Pero paano ang mga anak ko? Hindi ko sila maaaring iwan. Hindi ko kaya. Ano ba, Lucille? Gamitin mo nga utak mo. Nandito na to eh. Wala na tayong magagawa pa. Wala ka ng choice kundi ang iwan ng mga anak mo at sumama sa akin. Kapag nalaman ng asawa mo na buntis ka, baka ikaw ang unahin niyang patayin bago ako. Buti sana kung akuin niya yung pinagbubuntis mo at hindi maghinala na ako ang ama niyan. Walang maisagot si Lucille. Gulong-gulo ang isipan niya ng mga sandaling yon. Lalo siyang napayak sa gulong pinasok. Pag-uwi niya ay galit na sinalubong siya ng asawa. Wala ka rin talagang kahihiyan ano? Kahit nandito lang ako, nagagawa mo pa rin makipagkita sa lalaking yon? Hindi ako nakipagkita sa kanya. Gusto ko lang mapag-isa dahil pagod na ako sa lahat ng panunumbat at masasakit mong salita. Sinungaling! Sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Wag! Bakit hindi mo nalang kaya ako patayin para matapos na lang ito? Total naman eh, sa paraan ng pagsasalita mo, hindi mo na ako mapapatawad kahit kailan eh. Ang gusto ko, magdusa ka habang buhay. Pagsisiyan mo habang nabubuhay ka ang ginawa mong kasalanan. Tumigil na lang sila sa pagtatalo ng magsiiyakan ng mga bata. Nilapitan ni Lucille ang mga bata at pinatahan. Si Julio naman ay lumabas ng bahay upang magpahangin. Para kasing sasabog ang dibdib niya sa sobrang bigat noon. Ano mo to nagawa sa akin? Ibinigay ko naman ang lahat sa iyo ha. Sinunod kita kaysa sa mga magulang ko. Bakit? Bakit?
Paulit-ulit na sumisigaw si Julio sa labas ng kanilang bahay. Samantala, habang pinapatulog ni Lucille ang mga anak, patuloy naman sa pag-agos ang kanyang mga luha. Patawarin niyo ako mga anak. Mahal na mahal ko kayo. Sana balang araw ay mapatawad niyo ako. Kinabukasan, kailangan pumunta ni Lucille sa paaralan para sa meeting. Sumabay na siya sa mga bata sa pagpasok. Sa gate pa lang ay mahigpit na niyang niyakap ang 3 anak na ipinagtaka ng mga ito. Pasok na kayo mga anak. Susunod na lang ako. May bibilin lang ako sandali sa tindahan ha. Hindi pa naman mag-uumpisa ang meeting eh. Muling niyakap ni Lucille ang 3 anak ng mahigpit. Napapasigok pa siya dahil pilit niyang nilalabanan na mapabulalas ng iyak sa harap ng mga bata. Nang pumasok na ang mga bata, saka lang niya hinayaan na umago sa mga luha habang tinatanaw ang anak hanggang mawala na sila sa kanyang paningin. Ilang sandali lang ay may humintong tricycle sa kanyang tapat. Sakay noon si Roy. Halika na, bilisan mo. Baka mayroon pang makakita sa atin rito. Dali-dali namang sumakay si Lucille sa tricycle. Pumayag na siya na sumama kay Roy at magpakalayo-layo. Wala kasi siyang pagpilian. Hindi na rin kasi siya magawang patawarin pa ni Julio. Sa isang maliit na baryo sila nakarating. Isang kubo ang pinatirhan sa kanila ng kakilala nito. Walang kuryente. Kailangan pang mag-igib sa malayo at walang kapitbahay. Araw-araw ay nagtitiis sila sa balinghoy at gulay na sariling tanim. Hindi rin nakakapunta ng center si Lucille para magpa-check up sana dahil masyadong malayo ito. Hindi tuloy niya alam na wala ng buhay ang nasa sinapupunan niya hanggang mahimatay siya. Bang klaseng buhay to? Ang malas talaga. Kasalukuyan silang nasa ospital sa bayan. Nagkaroon ng komplikasyon si Lucille dahil unti-unti na pala siyang nalalason dahil sa patay na sanggol sa kanyang sinapupunan. Wala namang bayad dito, di ba? Public hospital naman to. Wala nga. Paano yung mga gamot na ituturok sa'yo? Yung mga ginamit sa'yo? May bayad kaya yun? Tapos kapag umuwi tayo, alam nga namang hindi ko bilhin yung mga reseta sa'yo. Hindi na lang nagsalita si Lucille para hindi na humaba ang kanilang pagtatalo. Hindi naman kasi tumatanggap ng katwiran ng lalaki. Lalo lang tuloy bumibigat ang kanyang nararamdaman. Lalabas muna ako. Maghanap lang ako ng pera. Nakalabas din naman kagad si Lucille sa ospital ng araw na yon. Nang nasa kubo na sila, saka lang siya nag-usisa kay Roy. Saan ka nga pala nakahiram ng pera? Ha? Sa kakilala na may kaya-kaya sa buhay. Kapag magaling ka na pala at kaya mo na, papasok ka na sa kanila bilang kasambahay. Yung kasi yung sabi kong kapalit ng inutang kong pera eh. Ha? Mangangatulong ako? Oo, alam ka naman ako. Sa'yo ginamit yung perang inutang ko. Wala ka bang balak magbago ha? Gusto mo maging katulad ako ni Marcel? Siya nagtatrabaho habang ikaw ay puro pasarap? Ilang buwan na tayo nandito pero hanggang ngayon hindi ka pa rin naghahanap ng trabaho. Kontento ka na lang sa kamote at gulay na ako pa nagtanim? Ay nako, dami mo naman kagad sinabi. Kung ayaw mong pumasok bilang katulong sa kanila, bahala ka. Pero bahala ka rin kung paano mo yun babayaran ha. Huwag mo kong asahan na babayaran ko yun. Tinalikuran na rin siya ni Roy. Nanggagalaiti namang naiwan si Lucille. Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan? Mas doble hirap ang nararanasan ko ngayon. Mangyak-ngyak na sabi ni Lucille sa sarili. Makalipas nga ng 1 linggo, napilitan na ring mamasukan bilang katulong si Lucille. Mabait naman ang kanyang amo. Libre ang kanyang pagkain at 1 beses lang sa 1 linggo siya umuwi dahil may kalayuan din ang kanilang kubo kung araw-araw siyang uuwi. Linggo yon ng umaga. Umuwi muna siya sa kanilang kubo upang alamin ang nangyayari kay Roy. Nadatnan niya itong nakahiga sa papag. Oh, bumangon ka na dyan. May dala akong pagkain. Lucille, tulungan mo ako. Oh, bakit? Anong nangyayari sa'yo? Agad na lumapit rito si Lucille.
Sobrang payat nito at halos kita na ang mga buto sa katawan. Malaki rin ang tiyan nito na parang nakalunok ng pakwan. May pasa rin ito sa buong katawan. Hindi naman ito ganito nang iwan niya. Di ko na kaya. Ano ba nangyari sa'yo? Dadaling kita sa ospital. Hindi. Hindi doktor ang makakatulong sa akin. Tumawag ka ng albularyo. Ha? Bakit albularyo? Anong magagawa nun sa sakit mo? May palagay akong kinukulam ako eh. Kagagawan to ng biyena natin. Gumaganti sila. Sigurado ka? Oo. Minsan na yung nabanggit sa akin ni Marcel noon. Nasa lahi daw nila yung mangkukulam. Nung una hindi ako naniniwala eh. Isa naman ako hanap ng albularyo sa lugar na ito. Parang gusto nang maglupasay ni Lucille sa nangyayari sa kanila. Mabuti na lang at may kakilala ang kanyang amo na magaling na albularyo. Naiisip rin niya na baka hindi niya kakayanin ang pagpapa-ospital rito. Isinama ni Lucille ang albularyo sa kanilang kubo. Agad nitong ginamot si Roy na namimilipit na sa sakit ng tiyan kapag malapit ng gumabi. Talaga bang magaling ka? Parang lalong lumala yung nararamdaman ko ah. Aray, Ano ka ba, Roy? Huwag kang ganyan kay Tatang. Pasalamat ka nga may gumagamot sa iyo eh. Tumahimik naman si Roy. Pumikit na lamang ito. Pero kita pa rin sa mukha nito ang iniindang sakit. Nang matapos siyang gamutin, tama ang hinala ni Roy na may kumukulam sa kanya. Kulang yata talaga yung pamilya na yun. Makikita nila. Kapag gumaling talaga ako, babalikan ko sila. Silang lahat. Sa tingin mo kaya makakatulong yung galit mo? Imbis na magdasal ka para sa kagalingan mo? Kung ano pa lumalabas sa bibig mo eh. Tayo ang may atraso sa kanila. Huwag mo sanang kalimutan yun. Kung ikaw kaya nasa kalagayan ko, baka isinumpa mo pa sila. Ay, mabuti pa magpahinga ka na lang. Magluluto lang ako ng pagkain natin. Sige, bilisan mo lang ha. May nakikita kasi akong matandang babae na nakadungaw sa may bintana eh. Nakabelo siyang itim. Nakakatakot ang itsura niya. Nanlilisik yung mga mata. Kuni-kuni mo lang yun. Ano ka ba? O sige, sandali lang naman ako eh. Tumalikod na si Lucille bago pa may sabihin na naman si Roy. Nasa labas pa kasi ang kanilang lutuan. Habang nagluluto nga panay tulo ng kanyang luha. Naaalala niya kasi buong buhay niya sa piling ni Julio noon ay hindi niya naranasan ng ganoong hirap. Hindi siya namroblema kung saan kukuha ng pagkain. Hindi siya hirap sa pagluluto dahil may kalan sila sa loob ng bahay. Maya-maya nga ay nakaluto na siya. Oh, kain na tayo. Roy? Ano, nakatulog ka na ba? Ngunit ganoon na lang ang sindak ni Lucille nang makita na mayroong malaking sawa sa ibabaw ni Roy. Walang tigil ang pagtili niya. Gumapang ang malaking sawa sa may bintana hanggang makalabas ito. Sa kanya nilapitan ng lalaki. Niyakap niya ito na mahigpit. Okay ka lang ba? Bakit hindi mo ako tinawag? Buti hindi ka natuklaw. Nagulat din ako eh. Para akong naistatwa. Saan kaya nanggaling yun? Sa bubungan. Bigla na lang siyang bumagsak sa akin eh. Hindi na tayo maaaring magtagal pa rito. Paano kung wala ako? Paano kapag nasa trabaho ako? Kung hindi ka magtatrabaho, ano naman ang kakainin natin? Basta kapag wala ako, mag-iingat ka lagi, ha? Tumango naman si Roy. Kinuha na ni Lucille ang pagkain at sinubuan na niya ito. Napansin niya habang lumalaki ang tiyan nito ay palakas naman ng palakas kumain. Minsan ay nauubusan na siya ng pagkain. Kinabukasan, muling bumalik ang albularyo. Awang-awa na siya kay Roy na dumadaing sa sobrang sakit ng tiyan. Napansin rin niya na may mga ugat na parang bulati ang tiyan nito. Maya-maya pa ay nakatulog na si Roy. Kinausap naman si Lucille ng albularyo sa labas. Sinabi nitong wala na itong magagawa pa para iligtas si Roy. Pasensya ka na, iha. Masyadong malakas ang taong gumawa nito sa kanya. Parang gumagamit pa ito ng itim na mahika para lang hindi matalo ang kapangyarihan niya. Matindi ang galit nito kay Roy. Pero
gagawin ko pa rin ang lahat para matulungan siya. Maraming salamat po. Araw-araw dumarating ang albularyo sa kanila. Minsan ay binanggit niya rito ang tungkol sa malaking sawa na nakita. Sigurado ka ba na malaking sawa? Opo, may ilang beses ko na rin pong nakita pero hindi na pumapasok dito sa kubo namin. Sana'y mali ako na iniisip. Sa pantaha ko, gusto niyang mahirapan muna si Roy bago malagutan ng hininga. Tapatin niyo po ako. May pag-asa pa bang gumaling si Roy? Kilala ko na ang gumawa nito kay Roy. Galing siya sa magagaling na mangkukulam. Mula sa dilimang kanilang kapangyarihan kaya walang basta makatalo sa kanila. Pasensya na pero hindi ko na maililigtas si Roy. Ngunit titiyakin ko na hindi ka matutulad sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Pati po ba ako'y kinukulam rin? Punong-puno ng simpatya ang tinging ibinigay ng matandang albularyo kay Lucille. Isang buwan pang naghirap si Roy hanggang hindi na ito makapagsalita pa. Ultimo ang paggalaw ng mga kamay nito ay hindi na magawa. Tuwing sasapit ang gabi ay patuloy ito sa pagdaing. Sobrang laki na rin ng tiyan nito na parang anumang oras ay puputok na. Nagtanggalan na rin ang mga kuko nito sa kamay at paa. Ang mga ngipin nito ay unti-unti na ring nalalagas. Sa isang iglap, ang gwapong mukha nito na hinangaan dati ni Lucille ay naglaho na. Siguro, ito yung kabayaran sa lahat ng ginawa nating kasalanan. Sana man lang bago mahuli ang lahat ay humingi ka ng tawad sa mga taong nasaktan natin. Kahit sa isip lang. Hindi madali pero alam ko magagawa mo. Tumulo lang ng tumulo ang luha nito sa mga mata. Batid ni Lucille na nagsisisi na rin si Roy sa mga nagawa nitong kasalanan. Kung hindi mo na kaya, maaari ka na magpahinga. Huwag mo na akong alalahanin pa. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Ayaw man kitang pakawalan. Kaya lang, hirap ka na eh. Napagulgol na lamang si Lucille nang makita na umiiling-iling ito sa kanya. Alam niya ayaw pa nitong mamatay ngunit ano ang gagawin niya? Walang tulog lagi si Lucille sa kababantay kay Roy. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o malulungkot. Paggising niya kasi isang umaga ay hindi na humihinga si Roy. Napahagulgol na lang siya ng malakas. Sa tulong ng kanyang amo ay nabigyan ng disenteng libing si Roy. Siya naman ay patuloy sa pagtatrabaho sa kanyang amo dahil sa malaking utang rito. Ngunit dahil sa lumalala niyang kondisyon sa balat, ay pinaalis na rin siya ng mga ito sa takot na mahawa sila. Muli siyang bumalik sa kubong tinitirhan nila ni Roy. Samantala, kausap naman ni Julio ang kanyang mga magulang. "Huwag niyo po sanang sasaktan si Lucille. Siya pa rin ang ina ng mga anak ko. Ayaw kong balang araw sisisihin ako ng mga bata dun sa nangyari sa nanay nila. Wala akong pakialam kay Roy, pero lubayan niyo na lang po si Lucille." Ipinaubayan na namin si Roy sa kapatid mo. Hindi na namin saklaw ang anumang iniisip niya. Bahala na siya kung ano ang gagawin niya sa 2 taksil na yon. Masakit man ang ginawa nila, pero mas gusto ko pa rin piliin ang magpatawad alang-alang sa mga anak namin. Anak, kalimutan mo na siya. Matagal na siyang wala. Hindi natin alam kung ano na nangyari sa kanya. Sana naman walang gawin sa kanya si Marcel. Bakit kasi kailangan nyo na ipamana sa kanya yung kaalaman nyo Dahil ayaw mo. Ilang beses mong tinanggihan ang regalo namin sa'yo. Mas gusto ko po ang normal na buhay. Pwes, hindi na mangyayari yon. At kung sakali man magbalik ang babaeng yon at buhay pa kami ng nanay mo, patawarin mo kami. Ako mismo ang papatay sa babaeng yon. May pagbabanta na tura ni Mang Densyo sa kanya. Hindi naman maiwasan na mag-alala si Julio. Sa kabila ng sakit na ibinigay nito, handa pa rin siyang tumulong rito kung sakali. Alam niya, nasa hindi magandang sitwasyon ito ngayon.
Dalangin niya na sana ay malampasan ni Lucille ang paghihirap nito na ang kanyang pamilya ang nagdulot. Ibinuhos na lang ni Julio ang kanyang panahon sa mga anak at sa pagpapagawa ng kanilang bahay. 2 palapag na yon at may malaking garahe. Dalaga at binata na rin ang kanyang mga anak. Ang panganay niya ay nasa unang taon na sa kolehiyo. Parang kailan lang nakakarga ko pa kayo. Ngayon konti na lang maabutan niyo na ako sa tangkad. Natatawa pa na ginulo niya ang mga buhok ng mga anak. Laking pasalamat niya na kahit wala ang ina ng mga ito ay lumalaking mabait at masunurin ang 3. Napukaw naman ang pansin niya ng isang pulubi sa may gate ng bahay nila. Nakatingin yon sa kanila. Lumapit siya sa may gate. Isang babae na gula-gulanitang suot at may kakaibang sakit sa balat ang nakatayo roon. Agad na kumuha ng pera sa wallet si Julio at iniabot rito. Teka lang po bibigyan ko pa kayo ng pagkain. Sandaling pumasok sa loob ng bahay si Julio at paglabas ay may dala na itong supot na mga pagkain. Ale, sa inyo na po ito. Ingatan niyo po ang pera niyo ha. Salamat ng marami. Wala po yun. Nasundan na lamang ni Julio ang pagtalikod ng inaakalang pulubi. Lumingon pa yon bago naglakad palayo. Habang naglalakad pa uwi sa kanilang kubo ni Roy, walang tigil sa pag-agos ang mga luha ni Lucille. Karma na nga ito sa akin. Ang laki kong tanga. Ipinagpalit ko ang pamilya ko at ang magandang buhay na kayang ibigay ni Julio sa akin. Sa loob ng kubo na yon, ibinuhos ni Lucille ang buong pusong pagsisisi na alam niya na huli na. Buong kapaitan na lang niyang tinanggap na mag-isa na siyang mamamaalam sa mundo. Wakas! Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang